Let's open our Bible in the Gospel of Jesus Christ according to St. Luke chapter 10 verse 38 hanggang verse 42. So it is about the pagbisita po kay Martha at Maria. Sabi dito, Jesus entered a village where a woman whose name was Martha welcomed him. She has a sister named Mary who sat beside the Lord at his feet listening to him speak. Martha, burdened with such serving, came to him and said, Lord, do you not care that my sister has left me by myself to do serving? Tell her to help me. The Lord said to her in reply, Martha, Martha, you are anxious and worried about many things. There is need of only one thing. Mary has chosen the better part, and it will not be taken from her. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Amen. Sige po, palakpakan po natin sa Lord. Ayan. Praise the Lord. Hallelujah. So sa oras po ito mga kapatid, maaari na po tayo maupo. Amen. Praise God. So una sa lahat, maraming salamat po at nagkita-kita po muli tayo mga kapatid. At dinala kong Bible, may Tagalog ako at saka English. Nakita ko si brother, biglang nawala, no? So, inaano ko na yung mga English vocabulary. Pero dito mga kapatid, yung ating pag-aaralan is about yung pag-visit, no? Pag-bisita ng ating Panginoon sa house nila Martha and Mary. So, lahat po tayo mga kapatid, natutuwa tayo kapag may bumibisita sa atin. No? Isang bagay doon is dahil merong nakakaalala sa atin. Di ba? Pero siyempre, minsan, sa pagbisita mga kapatid, in reality mga kapatid, pag tayo ay nagbibisita, siyempre, depende rin kung sino yung bibisita sa iyo. Di ba? Hindi naman lahat ng bisita ay masasiyahan ka at matutuwa ka. Di ba? Kung ikaw nasa Pilipinas, at siyempre, kung marami kang utang at yung maniningil ang bibisita sa iyo at magpapakita sa iyo, ay siyempre medyo hindi ka rin ganun katuwaan. Di ba? Kasi maniningil eh. Di ba? Dalawa yan. Maniningil o uutang sa iyo. Di ba? So, pero dito mga kapatid, pag sinabi natin bibisita, lahat tayo ay natutuwa kapag may bumibisita sa atin. Kasi nga, merong nakakaalala, no? Somebody remember us mga kapatid. Parang ganito yan. Okay lang kapag yung nagbisita sa iyo ay nagsabi sa iyo ahead of time. No? Mahirap din kasi pag may bumisita sa iyo na na-surprise ka. Di ba? So, kasi kapag yung bibisita sa iyo ahead of time, nagpasabi na, kunyari, 1 month, 2 months, no? At least you have enough time to prepare. At yung budget mo, siyempre, masasave mo. No? Kasi dito lalo sa Canada, di ba? Hindi pa rin sa Pilipinas, kung may lupa ka, makatanim-tanim kayo, may mga alaga kang hayop, walang problema. Anytime, bumisita sila, okay lang. Di ba? Kasi may mga alaga kang hayop eh. Di ba? Pwede ka magpapatay agad ng manok. Di ba? Pero at least kung may enough time ka, pwede ka pa magtanim ng mga kamote, di ba? Mga root crops, di ba? Amen. Ang ano dun is may enough time ka para makapaganda. Lalo dito sa Canada, di ba? Lalo sa Canada, talagang budgeted minsan talaga yung mga budget natin. So kaya mas maganda kapag may bibisita sa atin na ahead of time, at least makakapag-prepare ka, makakapaghanda ka. Yan ay tunay na sitwasyon eh. Di ba? You have enough time. Ikalawa mga kapatid, kapag bibisita ka ng surprise mo isang tao, mas maganda, in reality mga kapatid, kung pwede, is magdala ka ng pagkain din. Kasi sinurprise mo eh. Di ba? Kasi hindi mo alam yung situation nila, lalo dito sa Canada. You don't know the situation nila eh. Eh baka mamaya budgeted yung for the month nila yun is budgeted already. Di ba? Tapos bigla kang darating. So, imbes matuwa yun, matutuwa naman yun kasi nagbisita ka eh. Pero, it costs, their budget is affected. Di ba? Affected eh.
matutuwa yun. Pero siyempre, in reality mga kapatid, mas maganda kung may dala ka rin. No? Kasi surprise, sinurprise mo eh. Ayan. It's, ano yun, ano ba, yung parang, para ano lang, unawaan lang ba? No? Iintindihan din kasi natin eh. Kasi kung nilalagay din natin kasi yung sitwasyon natin sa sitwasyon nila, mahirap yun. Mahirap yun talaga, di ba? Kapag may bisita ka, bibila kang ginulat, okay lang kung isa lang yung bumisita sa iyo, eh lalo ito, ang ating Panginoong Jesucristo, may 12 pang apostol yan. 12 pa yan, di ba? Okay lang kung mga maliliit na tao yan, eh kung mga malalaki pa, baka yung isang kilo, 2 kilo, baka kulang ng sinaing mo. O, di ba? So, dito mga kapatid, in reality, di ba? Kasi kung may dala ka, baka sabihan ka pa, pag bumisita ka, sabihin sa iyo, next week uli. Next week uli, di ba? But that's the reality, mga kapatid, no? Lahat tayo is natutuwa kapag meron tayong bumibisita sa atin. But siyempre, sa sitwasyon ngayon, kailangan din natin tingnan din yung mga sitwasyon din ng mga taong pupuntahan natin. Di ba? May mga time kasi na hindi mo alam yung pinagdaraanan nila eh. Hindi mo alam yung sitwasyon nila. So, imbis na magdala tayo ng kagaanan sa buhay nila, di ba? Di ba? Parang tahimik yata kayo. No, it is ano lang talaga. Kasi lahat tayo nakakaranas niyan eh. Di ba? Talagang gustuhin man natin, talagang iba't iba pa rin kasi yung nagpasabi ka na. No? Yun ang advantage kasi. No? May kita lang natin yung advantage sa disadvantage. Yung advantage, kapag nagpasabi ka ng ahead of time, at least yung tao is makakapag-prepare, makakapaghanda rin. Di ba? So dito mga kapatid, anong nangyari? So bumisita ngayon ang ating Panginoong Hesus sa bahay ni Marta at ni Maria. So may kita natin dito, winelcome ni Marta ang ating Panginoong Hesus. Then, Marta went to the kitchen, tsaka nagluto. Pero si Maria, mga kapatid, sabi doon, she sat down at the feet of Christ, mga kapatid, at nakinig ng salita ng Diyos. Dito may kita natin, mga kapatid, kasi dalawa sila, they are servant of God. So may kita natin dito yung tinatawag division of labor. Kasi in reality, pag may bisita ka, it's not good na kayong may-ari ng bahay, iiwan nyo yung bisita nyo sa may sala at kayo pupunta ng kusina. Kaya mostly mga kapatid, kanya mo, kahit sa Pilipinas, kunyari, ikaw lang natira, tsaka yung anak mo, anong sasabihin mo? Dahil maghahanda ka, anong sasabihin mo sa anak? Paki-ano muna yung bisita, paki-entertain yung bisita natin, kasi si mama pupunta muna sa kusina. So, ano yun eh? Yun talaga yung tama eh. Di ba? Unless na lang, kung ikaw lang mag-isa doon sa bahay. Pero division of labor yun eh. Kailangan merong mag-i-entertain sa bisita at merong magluluto. Kasi ikaw ba, ilagay mo sa sitwasyon mo, bumisita ka sa isang bahay. Oh. Tapos lahat ng yung may-ari ng bahay, nandun lahat sa kusina, walang i-entertain sa'yo. Diba? Parang medyo ano eh, parang ano ba, parang mag-iisip ka, welcome ba ako? Ano? Parang ka-awkward, di ba? Parang wrong timing yata dating ko. Hindi totoo yan eh. Kaya pag nag-ano tayo sa Bible, pag nag-interpret tayo ng Bible, ilalagay natin sa sitwasyon natin ngayon. Di ba? Kasi mahirap naman talaga eh. In reality, kapag may bisita ka, hindi kayo pwedeng iwanan nyo yung bisita nyo sa no, sabi mo, bahala na kayo dyan sa buhay nyo, pilatong, hindi ganon eh. Di ba? Bahala ka sa buhay nyo dyan. Hindi ganon. Talagang merong mag-entertain. Kaya nga minsan, pag mga anak natin, no, sayawan mo muna si tita mo, sayawan mo si tita, kanta-kanta ka dyan, kantaan mo si tita mo, no? Talagang i-entertain nyo eh. Tapos ikaw naman doon sa may kusina. So sa paglilingkod, may division of labor. Hindi kasi pwede na dalawa sila nasa kusina. Hindi naman pwede na dalawa sila rin ay nakikinig. Ano mangyayari ngayon? Siyempre, gutom. Amen? Di ba? Hindi naman pwedeng gutom, mga kapatid. Di ba? Normal yun, mga kapatid. No? No? Normal yun. May taga-luto, may taga-kain. Di ba? Si Marta, oh. Pero at least, si Maria, yan. So at least makikita mo, hindi pwedeng lahat taga-luto. Kaya meron ding taga-kain.
Hindi man pwede lahat tagakain na walang tagaluto. Kasi ano inyong kakainin. So, ibig sabihin, lahat tayo is may obligasyon, division of labor. Iba-iba yung panawagan ng bawat isa sa atin. Pero ang pinaka-main purpose niyan is for the glory of the Lord. Paglilingkod sa Panginoon. So, may kita natin dito, si Marta, sabi niya, ay marami siyang iniisip abalang-amala sa maraming bagay. Kaya nga ng time na yun, medyo nagreklamo na si Marta. Parang pakiramdam niya. No, parang ako lang mag-isa, parang walang tumutulong sa akin Minsan ganun tayo in reality, di ba? Minsan maraming ganyan no, pakiramdam niya parang isa na lang. Di ba? Parang hindi ako tinutulungan, nagreklamo na. Ako na lang. Ano? Ako ang nakikita, ako ang nasisisi, ako ang naging may kasalanan. Diba? So, makikita natin mga kapatid, yung parang pakiramdam mo, parang ako na lang. Diba? Siyempre, kasi ikaw yung, katulad niya, malay ba natin kung si Maria mahusay magluto? Diba? Yung gift mo yun ikaw yung mas masarap magluto Siyempre, pag may bisita ka, ang siyempre yung the best. Diba? Kung sino sa inyo, sa membro ng pamilya, kung sino yung mas magaling magluto, ay siyempre, yun ang paglulutuin nyo. Kasi bakit may bisita ka Gusto mo yung bisita mo mga kapatid, kahit umuwi na sila sa bahay nila, maaalala nila yung sarap ng luto mo. Diba? Na kahit natutulog na sila, napapanaginipan pa yung luto. Diba? Hindi, reality po yan Pag may bisita ka, yung the best ang siniserve mo Diba? So pakiramdam niya kasi ang dami ng niluto niya Marami siyang niluto Kaya sabi ko, hindi lang isa kasi, hindi lang ang ating Panginoong Isus, may mga kasama pa yun. May 12 apostle pa. Hindi natin alam kung yung 12 apostle yun, may mga alalay pa. Yan? Hindi natin alam, no? Baka Pilipino na, di ba? Package niyan. So, dito mga kapatid, maganda naman yung ginawa ni Marta di ba? Kasi nagluto siya. Pero yung pakiramdam niya is parang, ako lang. Alam niyo, sa tagal ko na rin sa gawain, may mga naglilingkod din kasi sa Panginoon na gusto niya, yung kanyang ginagawa is nakikita. Diba? Yung may papansin ba? Diba? Tama, sa loob ng bahay, ikaw na gumawa ng lahat, tapos wala man lang nag-thank you sa'yo, hindi man lang na-appreciate ng husband mo, kaya ng asawa mo yung ginagawa mo. Diba? Minsan nagdadabog ka diba? No? Pag tumahimik na yung asawa ko, yung husband mo, sabi, ano naman kaya nagawa ko? May mga ganun minsan Diba? Kahit sa trabaho, yung biglang magdadabog. Kasi minsan may mga tao kasi na gusto nila yung attention Na kapag gumagawa sila, ginanlan, kailangan, yung parang i-recognize mo, i-acknowledge mo. Diba? Parang kunyari, kung nagluluto si Marta, Marta, ano ka lang yan? Sarap naman ng luto, mga ganun, di ba? Pag hindi nasabihan, sarap ng luto mo, para magdadamdam, di ba? Hirap na ako magluto, wala man lang feedback. But in reality, mga kapatid, sa buhay natin, marami siyang ginawa Kaya nga sabi ng mga kapatid, hindi dapat tayo nag-think, overthink, or think too much. Kasi minsan, the more tayo nag-iisip ng marami, doon tayo nag-worry. Ang dami nating iniisip. Ang dami nating alalahanin sa buhay. Yun ang magiging resulta kasi kapag masyado tayong maraming iniisip. Katulad niyan, hindi mo pa nga natatapos yung isa mong problema, gusto mo nang mag-jump sa ikalawa mong problema. Wala pa nga solusyon yung una mong problema. Tingnan nyo, kuminsan sa mga meeting, di ba? Hindi pa nga natatapos yung unang inuusap, tatalo na doon sa ikalawa. Di ba? Tatalo na sa ikatatlo. Tapusin mo muna yung isang issue, then bago ka tumalo na naman sa ikalawa. Kasi bakit anong mangyayari? Walang matatapos lang
masasayang lang yung oras, wala kayong solusyon na magagawa. Di ba? So, maraming iniisip si Martha. Sabi, marami siyang alalahanin sa buhay. Alam niyo mga kapatid, kung iisipin lang natin yung mga alalahanin sa buhay, hindi tayo mawawalan. Alam mo yung alalahanin, hindi mawawala sa buhay natin yan. Pag nasolusyonan mo yung isa, magugulat ka, another day, may papasok na naman na problema. Di ba? Ganun talaga eh. Pero kung lahat na lang iisipin natin, mga kapatid, ito yung magpapabigat sa atin. Sabi nga doon, parang yung burden, sabi doon, yung nagpapabigat sa buhay natin. Kaya makita niyo mga kapatid, yung mga taong too much na naka-attach sa mga bagay sa mundong ito, ang bigat ng buhay eh. Di ba? Ang bigat ng buhay nila, nakapuno sila ng alalahanin, kabalisahan sa buhay. Nang this week mga kapatid, nag-apply kami sa yung citizenship, nag-exam kami. Online. Mga ilang week lang yung weeks yung nag-study ako doon sa yung apps, gano'n. Kaya ako kasi, pag may mga exam, mas gusto ko yung press pa sa utak ko. Kaya sabi ko, kuha agad tayo. Kuha agad. online ko. Yan mo na online ka, yung ID mo, hirapan ka pa adjust yung ID. Online, ha? Sa picture pa. So, yung exam, 20 question multiple, 20 lang, 20 items, may 45 minutes ka. So, mga kapatid, relax ka lang, kasi iniisip ko, 3 beses naman di ba? Kung hindi ka makapasa doon sa multiple choice, may ikalawa pa, may mga written o kaya interview, di ba? Pag may pantatlo pa pag wala talaga, ka naman? Next na naman, di ba? Sa akin naman, hindi naman ako masyado nagwo-worry. Kasi sabi ko, kung di madala sa una, may kalawa naman. Ayan. Pero salamat sa Panginoon mga kapatid. Nakapasa naman mga kapatid. So, waiting na lang kami. Kasi sa online kasi, after mo na maipass yung sa exam, dahil online siya, titingnan baka nandaya ka, whatever. Kasi may kita, ibabalidate mo na nila. Kaya baka yung mata mo kung saan nakatingin, habang nagsasagot ka na may tinitingnan ka, yung butike o kaya So titingnan nila muna kung ano talaga, So yung score namin, siyempre hindi pa talaga final, Kasi ibabalidate pa nila mga kapatid. Pero may kita mo doon mga kapatid, yung panatag ba yung puso mo, kasi nga, inilagay mo sa Diyos Di ba? Nilagay mo sa Panginoon yung mga bagay na yon. Kasi naranasan ko na rin mga kapatid, yung pag too much worrying. Kaya pala minsan yung tao ninenervyos. Totoo yan. Kasi naranasan ko na yan, share ko na nga yan, di ba, yung malapit na yung kasal namin ni Sister White, tapos may babayaran pa kami sa reception. Di pa bayad Di ba? Di pa bayad. Kulang pa. Para mga yata yung mga almost 10,000 pa ilan lang araw na lang yun. Ilang araw na. Di ba? Siyempre nakakaya naman yun. Para sa reception ka. Di ba? Di ba ako nabayaran? Di ba? Buti ko natin si Martang naglibing luto. Oo. Siyempre, tapos nakakaya yun. Preacher ka, di ba? Preacher. Tapos hindi nakabayad. So, nag-worry ka kasi ilang araw na lang Para mga lang yata, 3 o 4 days na lang Kailangan mabayaran na yung yung venue. Di ba? Alam niyo, yung sa sobra kong kakaisip nyo, nakaramdam ako ng lamig. Makakaramdam ka talaga ng lamig. Yung parang ninenervyos ka na, naramdaman ko yun, sabi ko, tama na to. Hindi na maganda. Kasi kung palalalimin ko ng palalalimin sa kakaisip, hindi makakatulong Diba? Ang problema, pag pinoblemahan mo, madodoble problema mo. Diba? May problema ka na, pinoblemahan mo pa, dalawa na. Diba? Ang problema, hindi pinoproblemahan, sinusolusyonan. Magkaiba yun. Kasi kung palalalimin ko lang yun, mga kapatid, yung kakaisip, walang mangyayari sa buong magdamag. Sa kakaisip. Kaya kagandahan doon, sabi ko, hindi na ito maganda itong nararamdaman ko. Nanlalamig ako.
Kaya sabi ko, Lord, ikaw nang bahala. No? Inalagay ko na sa kamay ng Diyos. So kinabukasan, yung tiya ko, na taga Batangas, nag-message. Sabi niya, Ron, may pinadala ako sa iyo. Sabi niya, pasensya ka na, maliit lang to. Diba? Pero salamat sa Panginoon, pinadala niya, hindi namin na-expect. Ano na, tamang-tama sa ibabayad sa reception. So may kita mo mga kapatid, it's all about yung pag-trust mo sa Panginoon eh. Diba? So, katulad ni Maria eh. Kita mo si Maria, panatag ang puso niya, payapa siya na nakikinig ng salita ng Diyos. Yun kasi ang kagandahan mga kapatid. Minsan kasi nakakalimutan natin yung salita ng Diyos sa mga problema na dumarating sa buhay natin eh. Diba? Minsan para kang nawawalan ng pag-asa eh. No? Parang tinatalo yung pananampalataya mo. Yes, minsan, reality yan eh. Yan talaga yung sitwasyon eh. Pero kung magpapadala ka sa realidad ng buhay, mawawala ka sa paglilingkod mo sa Diyos eh. Todo yan. In reality, kailangan natin magtrabaho kasi ang daming bills eh. In reality, kailangan mo nga kung sa 2 jobs, 3 jobs eh. Dahil ang daming bills, ang daming babayarin eh. Pero kung yun lang yung lahat ng iisipin mo, mawawala ka sa pagsiservo sa Panginoon. Bakit? Kasi sasabihin mo naman, kahit di na ako umatin sa gawain eh, na kay Lord pa naman ako. Diba? Nagpipray naman ako kay Lord eh. Pero iba kasi yung meron kang calling kasi. Diba? Meron kang panawagan eh. Meron kang obligasyon para sa Panginoon. So kung magpapadaig tayo dun sa mga sitwasyon o mga alalahanin sa buhay, mga kapatid. Kaya nga sabi ng Panginoon, sino sa inyo? Sabi sa Matthew chapter 6, ang makapagpapahaba ng kanilang buhay, kahit 1 oras lang na puno ng pagkabalisa. Di ba? Sino makapagpapahaba ng buhay? Kasi nai-stress ka eh. Pag ang tao masyadong stress, mga kapatid, apektado buong katawan mo yan. Yung system ng katawan mo. Apektado yan. Yung kain mo, 1/4 na lang. Depende, no? May mga iba na dodoble. Pag na-stress, may mga tao na dodoble naman. No? Eh, mas lalong mas maganda yung nag-1/4 na lang yung kinakain mo kaysa nagdoble. Kasi bakit? Na-over the budget ka eh. Kasi mas sobra yung gastos mo eh. Pag na-stress, di ba? Pag ano yung epekto sa'yo ng stress, mas malaking problema yun kasi nadodoble yung budget mo. Imbes makakatipid ka, nadodoble. Di ba? At least yung pa 1/4, at least sabi mo, at least medyo nakakatipid, di ba? 1/4 na lang. So, talagang malaki yung magiging epekto, yung tulog mo. Di ba? Pag kulang yung tulog mo, hindi rin maganda. No? Lalo sa ating medyo nagkakaedad-edad na rin. No, hindi rin maganda pag kulang yung tulog mo, mga kapatid. Mahirap pa yung nagtatrabaho ka, nakalutang ka. Diba? Mahirap pa yun, yung nagtatrabaho ka, lutang ka. Naranasan ko yun, parang kulang ang tulog mo, parang pakiramdam mo, parang ka matutumba, parang yung balanse mo, diba? Yung naglakad ka, flat naman, even naman yung floor, pero pakiramdam mo, parang diba? Yung parang naramdaman nyo yan, yung pag nag-ano ka sa sagdanan, yung akala mo meron pang isang step, pero wala na pala. Parang ganun. Di ba? Pag kulang ka sa tulog, dahil na-stress ka mga kapatid, hindi ka makausap na maayos. May mga ganun eh. Nagiging irritable ka. May mga ganun. Makita mo yung bunga ng stress, yung masyado ka masyado kang irritable. Ang hirap mong ispelengin, sabi nga. Ba kasi stress ang tao eh. Irritated mga kapatid, konting-konting bagay, agad. Kasi nga kulang sa tulog. Oh. Tapos kulang pa sa kain. Wala na. Kasi nga 1/4 na lang. Yung 1/4 niya pala, 1 pork. Hindi 1/4 na 1/4. 1/4 na yung kinakain niya, isang buo. So, may kita natin dito mga kapatid, si Maria ay nakaupo lang. Kaya nga sabi ni Martha, Lord, sabi niya, hindi ka ba Lord, do you not care that my sister has left me by myself to do serving? Sabi niya, hindi ka ba nag-aalala? Na ako lang mag-isa, nagtatrabaho at yung kapatid ko, upo lang.
Alam niyo mga kapatid, ang Diyos concern sa atin. Kung concern tayo sa sarili natin, mas concern ang Diyos. Kaya nga ng time na yung mga kapatid, it's time na makinig ng salita ng Diyos. Diba? Kung concern tayo sa sarili natin, mas concern ang Diyos sa atin. Kaya nga ang sabi ng Diyos, ayaw niya na tayo ay masyadong naliligalig. Yung masyado tayong abala sa buhay. Diba? Maraming tao ganyan, masyadong abala. Kung ano-ano lang yung mga pinagkakaabalahan. Amen? Kung ano na lang yung mga pinag-iisip, mga kapatid. Ang sabi ng Panginoon, Marta, Marta, isa lang yung pinaka-importante sa lahat. At ito ang mabuting pinili ni Maria. Diba? Ang dami mong iniisip, nagbibigay sa iyo ng worry. But sabi niyo, there is need of only one thing. So isa lang yung pinaka-importante sa lahat. Ito ang pinili ni Maria. Walang iba yung pakikinig ng salita ng Diyos. Diba? It's reality ng buhay eh. Tayong tao, hindi na tayo nabubuhay sa physical, kundi sa spiritual din eh. Kaya nga sabi sa Matthew chapter 4, verse 4, diba? Hindi lamang nabubuhay ang tao sa tinapay, kundi nabubuhay din sa salita ng Diyos. Yung salita ng Diyos, walang bad effect eh. Walang masamang epekto sa iyo eh. Pero yung masyado tayong na-attach sa world, mga kapatid, ito yung ito yung nagdadala sa atin kasi naka-inline pa rin tayo minsan kasi sa sistema ng mundo eh. Kaya kung ano nangyayari sa mundo, masyado tayo affected. Di ba? Masyado tayo affected. Kaya nga makikita natin dito yung balance ng buhay. Di ba? Hindi naman pwedeng puro rin na spiritual. Paano na mamaya yung physical mo? Di ba? So yung balance ng buhay ang pinapakita doon mga kapatid. Na hindi lang tayo puro physical, dapat andun din tayo sa spiritual. At hindi rin puro tayo sa spiritual na pinababayaan natin yung physical natin. Kasi kung pababayaan natin physical natin, paano tayo makapaglilingkod sa Diyos? Di ba? Kung pababayaan mo rin yung katawan mo, paano ka makapaglilingkod sa Diyos? Di ba? Ay kung puro na lang sakit yung nararamdaman natin sa katawan natin. Di ba? So dito mga kapatid, isa lang yung pinaka-importante. Ano yung pakikinig niya? Yung pakikinig niya mga kapatid na nagdudulot ng kapayapaan sa buhay niya. Alam mo yung magkaroon ka ng kapanatagan sa isip mo, sa puso mo, hindi mababayaran ng pera eh. Kahit anong sarap ng pagkain, kung magulo utak mo. Di ba? Magulo yung isip mo, yung puso mo, mahirap eh. Di ba? Yung kapanatagan mga kapatid, hindi nababayaran ng pera yan. Diba? Na anuman yung sitwasyon na nangyari sa buhay natin, nakakatulog ka pa rin kahit meron maraming mga bills, maraming mga babayarin, mamaya-maya may tatawag sa iyo, pwede ba, ganito. No? Kahit konting pagtingin, no? Medyo kailangan talaga namin. Mga ganun di ba? So, mga bagay na yung mga kapatid, kung iisipin lang natin yung mga bagay nyo, mahirap eh. Pero sabi nga ni Brother Jam kanina, di ba? Nagugulat siya, yung mga blessing ng Diyos, dumarating. Ganun kasi ang Diyos sa buhay natin May mga bagay na hindi mo ini-expect na dumarating sa buhay natin. Kasi nandun ang ng Lord, yung pangawakan mo, yung salita ko. Di ba? Kasi darating kasi ang time mga kapatid, yung mga bagay na napakinggan natin, yung mga bagay na salita ng Diyos na nasa atin, darating kasi ang time na kailangan natin yan. Minsan sasabihin ng tao, ano ba naman yung talk ni brother? Parang hindi naman para sa akin yun. No? Para sana kay sister yun, kaso absent. Baya, para sana kay brother yun, kasi, diba? Parang pakiramdam natin, may mga time ganun parang pakiramdam mo, parang hindi naman para sa akin yung topic ni brother. Minsan mga kapatid, maybe sa time na yun, hindi para sa iyo. Pero hindi mo alam sa susunod na mga araw, darating ka rin sa ganung sitwasyon. At yung salita ng Diyos na napakinggan natin na yun, doon sa time na yun, sa future, ipinaalam na sa atin ng Panginoon kasi alam ng Diyos darating ang time na kakailanganin mo yun. Kaso hindi mo pinakinggan. So, ano ngayon ang gagawin mo? Diba? Parang isang tao, sabi niya, kung pinakinggan ko lang sana yung sinabi ng nanay ko,
Hindi sana mangyayari ito sa buhay ko. Tapos sinabi sa kanya, ano ba sinabi ng nanay mo? Yung nga yung problema, hindi ako nakinig. Di ba? Nag-gets na ba? Sabi niya, kung nakinig lang sana ako sa nanay ko, hindi ko sana pagdadaanan ang sitwasyong ito. Tinanong siya, ano ba sinabi ng nanay mo? Yung nga yung problema ko, hindi ko pinakinggan. Siyempre, anong bagay na i-apply mo sa isang bagay na hindi mo alam? Sabi nga yung nabasa ko, if you don't know what you are doing, don't do anything. Di ba? Pag hindi mo alam yung isang bagay, mas maganda, wag mo na lang pakialaman. Di ba? Amen. Kasi imbes na baka makabuti sa'yo, baka makasama sa'yo. Kaya nga yung pakikinig ng salita ng Diyos, mga kapatid, may mga time minsan parang akala mo hindi mo kailangan eh. No? Pero darating ang time na yung salita ng Diyos na yung pala yung makakatulong sa'yo. Di ba? So, dito mga kapatid, isang bagay yung pakikinig, nagbibigay kapayapaan. At alam naman natin na sa pakikinig ng salita ng Diyos, doon dumarating yung pananampalataya natin sa Panginoon. Yung nasabi sa Romans chapter 10 verse 17, di ba? Na yung pananampalataya ay bunga ng pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Pero yung pakikinig ng salita ng Diyos, hindi lang niya mananatili sa pakikinig. Kundi yung napapakinggan natin na salita ng Diyos, darating ang time, ipaparanas ng Diyos yan sa atin. Ipaparanas yan. Kahit yung mga kinakanta natin sa Panginoon, ipaparanas sa atin yan. Yung parang kumakanta ka palagi, anumang mangyari, maglilingkod sa iyo. Darating talaga ang time na may mangyayari. Di ba? I will praise you till I die, El Shaddai. Darating talaga ang time, mga kapatid, na hindi ka pa nga namamatay eh. No? Nawala na yung paglilingkod. Kasi sa paglilingkod talaga, darating talaga ang time na iti-test yung pananampalataya natin sa Panginoon. Darating talaga yan. Walang exempted na mga kapatid. Diba? Kaya nga yung pananampalataya yung dapat mga kapatid manatili sa atin. Yung salita ng Diyos dapat manatili sa atin. At hindi natin makakalimutan yung salita ng Diyos sa buhay natin kung isinasabuhay natin. Nakakalimutan lang naman natin yung isang bagay pag hindi natin pinapractice. Pero yung isang bagay na routine na ng buhay mo, hindi mo makakalimutan yun eh. Sino dito sa atin na pagising sa umaga hindi nagsisipilyo? Wala tayo sa sipilyo eh. Parte ng buhay yun eh. Sino sa atin dito na, siyempre, pag nasanay ka na nag-aalmusal ka, nagtatangalian ka, hindi, ang part na ng buhay mo yun eh. Hindi mo na makakalimutan yun eh. Di ba? Ganon din yung salita ng Diyos. Hindi lang dapat ito pinapakinggan, kundi isinasabuhay para hindi natin makalimutan. At bakit dumaranas tayo ng mga bagay na yan, mga kapatid? Kasi ang gusto ng Diyos, manatili ito sa atin. Tumatag yung ating pananampalataya sa Diyos. Darating kasi talaga ang time, mga kapatid, na yung pananampalataya mo, talagang ano yan eh, no, iyayanigin. No? May iyayanigin. Pero alam niyo ba mga kapatid, ang sabi sa science, no, kapag nagkakaroon ng earthquake, advantage minsan sa mga puno. Alam niyo kung bakit? Kasi yung lupa lumalambot. So nagiging mas madali sa ugat ng isang puno na magpailalim. Di ba? Yung sinabi nila na isa sa mga advantage. Kasi dahil lumalambot yung lupa, mas madali sa ugat na magpailalim. At alam naman natin kapag ang isang ugat ay lumalalim, mas lalong tumatatag ang isang puno. Ganon din sa atin eh. Diba? Ang pagiging matatag sa salita ng Diyos, hindi yan sa tagal ng paglilingkod. Hindi po yan sa tagal. Hindi rin yan sa dami ng nalalaman. Diba? May mga bagay kung kaysa, akala mo, sa gawain nga minsan eh. Yung naobserbahan ko lang. Minsan yung akala mo hindi tatagal, yun ang tumagal eh. Dito sa Pilipinas, yung minsan nasa gilid lang. Kung gaganon-ganon lang.
Amen. Amen. Alam mo, hindi tatagal eh. Pero yun pa yung tumatagal sa gawain eh. Pero kung sino yun, hallelujah! Praise the Lord! Di ba? Ano nga ang mangyari? Praise God! Minsan yun pa yung unang na ano eh. Bakit? Kasi puro sigaw sa sigaw lang pala malakas lang para sumigaw eh. O di ba? Praise the Lord! Hallelujah! Mga kapatid! Tapos sasabihan pa yung kapatid niya, sister, ang hina mo naman. Di ba? Mga ganun pa, no? Mag-encourage, no? Imbes maka-encourage, parang, sister, ang hina mo naman. Ganyan pananampalataya mo. Di ba? Sinusubok ka lang, singalan tayo ng Lord. Grabe, talagang grabe mga encourage. Pero nang dumating na sa kanya, wala na. Hindi may mga ganun, di ba? Pareho nang kilala ko, baka kilala nyo rin. Yan, totoo yun. Totoo yun. Mga kapatid, marami talaga. Marami rin, kahit sa Pilipinas eh. Maraming ganun. Kasi the more tayong maraming sinasabi, dyan tayo kasi tinitest eh. Hindi ba natin alam na kung ano lumalabas sa bibig natin, dyan tayo tinitest? Tingnan mo si Pedro. Sabi niya, Lord, hindi mangyayari yan. Hindi ako papayag. Pero sabi niya, bago tumilaok ang manok ng 3 beses. Sa salita niya eh. Diba? Kaya sa paglilingkod, mas maganda yung minsan yung tahimik ka lang eh. Yung wala ka masyadong sinasabi. Kasi the more na marami tayong sinasabi, the more na maraming trials na dumarating. Kasi, para ang demonyo, nakikinig din ng demonyo eh. Hindi nyo ba nakikinig din ng demonyo? Dito tayo yan. Marami sinasabi. Siyempre tayo, pinagmamalaki tayo ni El Shaddai eh. Di ba? Ni Lord. Sabi nga, di ba, kung babasahin nyo ang hook, di ba? Pag sabi ka, mga kapatid, kahit anong mangyari, maglingkod tayo sa Panginoon. Tapos sabihin ng demonyo, uy, sabihin nyo, hindi ako maniwala dyan. Maniwala dyan. Sabi ni Lord, hindi, matindi yan. Matindi pananampalataya yan. Hindi yan nagsasalita na hindi niya ginagawa. Sabi ng demonyo, parang kayo, di ba? Wala ka dyan. Padalan mo ng problema, tignan natin. Eh kung tahimik ka lang, anong itetest sa'yo? Matahimik ka lang. Diba? Matahimik ka lang. Ha? Wala silang makukuha sa'yo. Wala makukuha eh. Diba? Tingnan mo yung mga psychologists. Kailangan mo magsalita para mabasa nila utak mo. Eh kung di ka nagsasalita, kung tahimik ka lang, sino testing sa'yo? Sabihin ba yan, bayaan mo yan, walang alam yan. Huwag mo lang kinakausap yan, tahimik lang. Pero wag ka. Minsan kung sino yung tatahimik eh, yan ang maraming alam eh. Diba? Kaya mo yung mga chismosa, yung mga tao minsan na tatahimik-tahimik lang, mas maraming alam eh. Na-chismis. Hindi lang nagsasalita. Pero sa spiritual kasi ganun mga kapatid. The more kasi tayo maraming sinasabi, the more tayo na nag-i-encourage ng challenges sa buhay natin. Kasi, katulad nyo, di ba, palagi ko na example, pag sinabi mo na, kung karpentero ang usapan, karpentero ka rin. Pag luto rin. Di ba? Eh, siyempre, dahil may sinabi ka, nag-expect ang tao ngayon. Uy, masarap pala itong magluto. Eh, kung di ka nagsabi, wala kami i-expect. Wala i-expect ang tao eh. Di ba? Kaya sabi, uy, magaling ako mag-drawing. Eh, siyempre, ang tao, dahil nagsabi ka magaling ka mag-drawing, mag-expect ang tao, magaling ka. Eh, kung wala ka sinabi, di ba? Nag-drawing ka. Maganda man o hindi yan. Tapos sabihin, wala naman ako sinabi. Wala naman ako sinabi. Wala naman ako sinabi, magaling ako, mahusay ako. Wala, basta nag-drawing ka. Di ba? Walang magtitest sa'yo. Ang tao, hindi mag-i-expect sa'yo na magaling ka mag-drawing. Hindi ka naman nagsabi. Nag-try ka lang naman. Pero kung the more tayong marami kasing sinasabi, the more tayong nag-ano ka, nagiging ka,
nagwe-welcome ka sa buhay mo ng ano eh. Naunawa natin. Totoo po yan mga kapatid. The more tayong maraming sinasabi, the more na mas maganda yung sa paglilingkod na huwag ka na lang magsalita, gawin mo na lang. Diba ganun yan eh. No? So dito mga kapatid, simple lang naman po yung gusto ipabot ng Diyos sa atin sa buhay ni Martha at Maria. Sa paglilingkod, may tinatawag na division of labor. No? May kanya-kanya tayong tungkulin. Yung tungkulin natin, yun ang gampanan natin. Di ba? Kasi yung mga bagay na hindi pinapagawa sa atin at ginawa natin, ano mo na parang charity mo na yan. No? Pero hindi mo pwedeng ginawa mo yung trabaho ng iba, pero yung trabaho mo hindi mo ginawa. No? May mga ganun eh. Sa trabaho, may mga ganun. Yung alam niya yung trabaho mo, pero yung trabaho niya, hindi niya alam. Yan, yung tuturuan ka, ganito gawin mo, gawin mo. Pag tinanong mo, bakit yun sa'yo, tapos mo na? O, hindi pa. Diba? Ikalawa mga kapatid, sa paglilingkod, balansihin natin. Hindi puro trabaho. Kailangan mo rin Kaya minsan nagkakasakit tayo. Kung minsan pamamaraan lang yan para yung katawan mo, makapagpahinga ka. Kasi kung wala ka sakit, parang gusto mong patayin yung katawan mo sa trabaho. Kaya minsan nagkakasakit tayo. Pero blessing din yun eh, yung nagkaroon ka ng sakit. Kasi bakit? Nakapagpahinga yung katawan mo. Di ba? Kasi pag hindi ka nagkasakit ng maliliit na sakit na yan, baka sumobra na at lumala na at hindi na maagapan. Di ba? So, kailangan balanse ang buhay mga kapatid. Mahirap yung parang hindi balanse yung buhay mo. Mahirap yun. Amen. Ikatatlo mga kapatid, yung ating pinapakinggan, napakalaga yun, isinasabuhay. Yun talaga yung pinakaano dun eh. Diba? Pag sinasabuhay natin yung salita ng Diyos mga kapatid, ano man yung padanasin natin sa buhay, ano natin yun eh, mapagtatagumpayan natin. Kasi bakit? Alam natin kasama natin ang Diyos. Amen? So sa oras na ito mga kapatid, tayo po ay tumayo.